Habang aligaga po ang mga OFW sa pag-iingat kung paano mapoprotekta ng sarili laban sa MERS coronavirus, may pakialam pa rin sila sa mga issue sa Pilipinas tulad po ng paggamit ng mga pasilidad ng Pilipinas sa mga US military. Alamin po sa Balitang Middle East ni Chris Lavinia. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay nilagdaan ng Pilipinas at Amerika na pinapayagan ang US troops na magkaroon ng malawakang paggamit sa military facilities ng Pilipinas. Binigyan din ng karapatan ang Amerika na magpatayo ng mga pasilidad at maglagay ng mga pre-position aircraft, sasakyang pandagat at mga gamit. Pabor dito ang ilang OFW, lalo na ngayong may hindi pagkakaunawaan ang Pilipinas at China. Actually, naniniwala ako na kaya tayong tulungan uli ng Amerika kasi minsan na rin tayo natulungan. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa. We always rely on them ever since. No matter how much naman sinasabi ng mga ibang citizens na we don't really need their help. Lalo pang nabigay ng pag-asa sa mga Pinoy na tutulong ang Amerika nang bumisita si President Barack Obama. Sa tingin ko po, medyo lumakas ang ating mga kababayan Pilipino sa ating bansa. Si Tony Lapid ay nagtrabaho sa Clark Air Base ng halos 5 taon noong mid-60s bilang HR personnel. Nagbukas daw ng mga oportunidad ang pamamalagi ng mga Amerikano noong panahong yon. Bukod sa mga mataas na sweldo, nakabili siya ng lupa at nakapagtayo agad ng bahay. This is very advantageous to the Filipinos and to the Philippines in general, considering the economic situation in the Philippines. Pero may naniniwalang hindi tayo tutulungan ng Amerika pag nagkagipitan na dahil pareho siyang may bilyon-bilyong negosyo sa dalawang bansa. Tayo gigirahin ng China, I know. Obama will never help Philippines. Pumunta lang siya sa Pilipinas para dalawin ang Pilipinas. Ang EDCA ay kinikwestiyon hindi lamang ng mga militanteng grupo, kundi maging ni Senator Miriam Defensor Santiago at eksperto sa U.S. Military Affairs tulad ni UP Professor Roland Simbulan. Paniwala nila, dapat itong dumaan sa Senado na may bandatong aprubahan ang mga pambansang tratado o kasunduan na pinapasok ng gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa batay na rin sa saligang batas. Nagbabalita sa Middle East, Chris Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia.